Sa mga makakapanood ng video na to, ito po ay tungkol po sa mga websites kung paano gumawa, paano ito ginagawa, at paano makapag-umpisa sa paggawa ng isang website. Ayan. So ako po ay isang IT graduate. Yung trabaho ko po ay gumawa ng mga websites at ngayon po ay hindi na po ako gumagawa ng mga websites. So na pag-isip-isip ko na mukhang sayang naman yung kaalaman ko kung hindi ko ipapasa ito sa mga kabataan ngayon, no? Meron ditong baka merong makapanood ng video na to na interesado kung paano gumawa ng mga website. So i-share ko po sa inyo yung mga nalalaman ko lang, yung mga biyan na po sa mga nalalaman ko na hindi na po uso yan ngayon, ay skip nyo na lang po yung yung video. Ibig ko sabihin, yung mga i-share ko po ngayon araw ay yan po yung natutunan ko during nung gumagawa pa po ako ng mga websites. So ngayon yung gagamitin natin ay WordPress. WordPress na platform. Ito po yan. Merong ibang mga klase ng mga platform na pwede nyo magamit sa paggawa ng website. So sa akin, dalawa lang yung alam ko. Itong WordPress tsaka Shopify. Gagawa pala tayo ng website, gamit lang ang SAMP. So kung paano i-install itong SAMP na to, kung paano siya i-install, gagawa na lang tayo ng bagong video, separate na video kung paano i-install itong SAMP. Kasi meron na akong SAMP ito na yung SAMP ko. Marami ding klase na ginagamit, pero sa akin ito gusto ko. Mas madali kong tsaka matagal ko nang ginagamit to. So gamit ang SAMP, mag-start tayo. So i-start natin yung dalawa, Apache tsaka MySQL. Yan lang po yung ginagamit yung dalawa. Pag nag-start na yan, pwede ka nang pumunta sa sa server niya. Ito, i-type nyo lang yung localhost tsaka PHP my admin. Diyan po tayo gagawa po tayo ng database dyan, no? Gawa tayo ng database dito. Yung pangalan niya sample DB as database po yan. Yun. Tapos dito gawa tayo ng username niya. Ito yung username. Sample lang din. Username US lang. Lagyan na natin sample na lang. Tapos yung password niya ay 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. So yan lang Tapos i-check nyo to lahat. Paano ba alisin to? Alisin natin tong record na to. Yun. So meron na tayong database na sample DB tsaka password niya ay 1 2 3 4 5. So never lang natin. Tapos para makapag umpisa tayo, puntahan mo yung local drive mo. Tapos SAMP. Punta ka sa SAMP. htdocs. Tapos gawa tayo dito ng website na pangalan niya ay sample. Pagpasensya nyo na first time ko itong gagawin sa na mag-vlog tungkol po sa WordPress. Naisipan ko po kasi na wala po tayong pagbibigyan o pamamanahan ng ating skills at matagal na tayo hindi na
gumagawa ng website. Search, download muna tayo ng ng WordPress. wordpress.org. Diyan po pwede mag-download ng mga ng mga version niya. Ito. Yan, download lang po natin 'yan. So, hintayin natin. Ito pala yung website natin. Kung gusto niyo akong kontakin, meron po akong Facebook account. Ito po yung Facebook account ko. Yan, i-message niyo po ako diyan. Kung meron kayong mga katanungan, tsaka kung gusto niyo ng tulong regarding po doon sa WordPress na task o tanungin niyo ako diyan, baka matulungan ko kayo. Ikaw po ay nanonood sa YouTube, please don't forget to like and subscribe po sa ating YouTube channel. Kung ikaw naman ay sa Facebook, kung ikaw na bahala, i-like mo, heart mo, pusuan mo pag gusto ka. Yan. Tapos na ata. So yan, tapos na. So, ang gagawin natin, ilalagay natin to sa folder natin. Dito ko na ilagay. Meron pala akong WordPress dito. 6.2 pero 6.8 na. Yan. Next-extract lang natin ito yung extract files niya. So ito para malinaw, lagyan natin ng version. Sa mga gustong gumawa ng website, ito po ang start ng paggawa talaga ng website. Localhost lang. Wala pong pinagkaiba kung ilalagay na po natin yan sa remote. Okay? Yan. Tapos, ilagay natin sa sample natin na folder. So, yan. Manual po ito na paggawa. Marami naman dyan sa ibang mga website tools na hindi mo na kailangan ng ganito. Yung iba mabilisan. Ito yung sinishare ko sa inyo. Manual po ito para at least kung gumawa man kayo ng website na gamit ang automatic, at least alam nyo yung yung manual na paggawa. Yan. So, kung naalala nyo, yung editor ko pala, Sublime po ito yung editor, Sublime Text. So, mata-download mo yan sa website rin. Dito, Sublime Text. Sublime kasi, magaan lang. Dati gamit ko Dreamweaver, ganun. Ito kasi magaan to, tsaka masarap sa mata. Yan, Sublime. Sa gusto mag-download, ilalagay ko yung mga link nito, no? Kung saan kayo pwedeng mag-download na mga binanggit ko na, So, kung naalala nyo, gumawa ko ng ng database, yung pangalan niya sample db. Tapos ang username niya ay sample. Kung babalikan niyo yung video ko, lahat ng nilalagay ko nandoon kanina. 1, 2, 3, 4, 5 yan. Sinave ko na, Yan po yung niya, yung database niya. Ito po yung ginawa ko kanina. So, ang gagawin lang natin dyan, set up natin. Ito, authentication key, mga ganto-ganto. Makikita ata to sa sige lang, generate tayo. Mayroon ng authentication key agad, Change this different unique pieces you can generate using the link o ganito. WordPress.org. So yan, copy paste nyo lang po ito. Sa bawat reload nyo, nag-iiba po yung niyan, yung mga key niyan. So safe po yan, kahit sabi nyo lang, para po ito sa security ng inyong website. Yan. Update nyo lang yan. Tapos itong table prefix, ito default wp underscore. Yan. Makikita nyo po yan sa sa website.
Sa website database, I mean. Makikita nyo po yan sa website database nyo. Dito po yan, sample DB. Yan. Mamaya, gagawa tayo ng different kaysa sa default. Papakita ko sa inyo. So, okay na yan. Gagamitin natin ay WP underscore. So, naming lang naman yan. Walang problema yan. Naming lang. Ngayon, i-access ko na. I-access ko na itong... Ang pag-access nito ay ganito lang. Kung anong name ng folder na ginamit mo sa htdocs, ganun din yung access mo. Localhost. Sample. Sample yung pangalan ng ano natin eh. Yan. So yan po yung unang lalabas kapag mag-i-install ka ng WordPress. So, ayan po yan oh. Yan. So batiin natin English lang. So yan, username, title. So i-title natin yan ng ano, sample website. Username, yan po yung username mo ang nagagamitin sa pag-login sa website. Halimbawa, website na to ay lagyan natin as username admin. Admin lang yung username natin. Para hindi natin madali lang access 1, 2, 3, 4, 5 lang. Tandaan, kapag kayo ay nag-live ng website na to, palitan nyo yung password ng yung tipong password na hindi madali i-hack. Yan, sabi nga niya, Biriwick ko. Confirm weak password. Anthony Agay Carbon at Gmail. First time ko pong ginawa ito, kaya pagpasensyahan nyo na. Sana nakatulong dun sa mga bata na gusto matuto. Okay? So, okay, password. So, login lang ako. So, admin 1, 2, 3, 4, 5. Yan. Malupit. So yun, access ko na yung dashboard. Dashboard po ng WordPress natin. Ito po yung dashboard ng WordPress natin. Meron na po tayong default na theme. May default na theme yan. Sa WordPress meron default yan, yung plugins. Yan. Delete natin tong si Hello Dolly. Hello Dolly. Default yan eh. Update natin to. Sa ano to? Sa messaging. Para hindi madami spam yun. Kaso kailangan mong i-connect to sa website nila eh. So hindi muna tayo magpapa-delay diyan. So yan yung website natin. Kung titingnan nyo, visit site nyo, ito po yung itsura ng website natin. Ito po yung stage ng ating paggawa ng website. So first stage po ito. Sa next na video natin ay kung paano i-end po natin yung video na ito kasi masyadong mahaba. Pero gagawa po tayo ng video na kung paano gumawa at mag-set up itong website na to. So ito yung first step na paggawa kung paano mag-install ng WordPress. So yan, hanggang sa muli, hanggang sa susunod na video. Sana nakatulong, nagustuhan nyo ang video ko. Pagpasensya na, first ko na video ito na tutorial para po doon sa mga bata na gustong matuto gumawa ng website.